Okay po ta. So good morning everyone. Today ay tatlong araw na nung simula nung naiwalay natin ang mga biik sa kanyang inahin, sa kanilang inahin. So ngayon ay magdi-deworm tayo sa kanila para mapuksa natin yung mga bulate na nakikipagkompetensya sa nutrients sa ating mga biik. Kaya samahan niyo ako sa aking YouTube channel, Coral, your guide to animal production. Lakad tayo mga kakoral. Yan. So third day ngayon mga kakoral ng ating mga biik. Mahalaga na mapurga natin sila, ma-deworm nang sa ganun ay perfect natin yung ating sa kanila pag-aalaga. So ito si tita, hintay niya ako kasi nga kailangan ay dami ang uod ta. Yan. So dito na tayo mga kakoral sa Heradora's Hog Farm. Kaya samahan niyo ako dito hanggat matapos itong ating vlog na ito. So nandito na ang kanilang inahin. O ayan. So dito yan. So nakaano talaga kasi malamig ngayon mga kakoral, kaya naka-cover talaga ang kanilang farrowing pen. So ito na siya. Hello, good morning. So ito na yung ating mga biik na 3 days simula ng pagkawalay. So bali 33 days na po ito mga kakoral. So grabe no. So ngayon magdi-deworm tayo mga kakoral at sobrang natin happy kasi diba, deworming na naman tayo ngayon. So, let's go. Simulan na natin ito. Siyempre mga kakoral, dahil mag-deworm tayo ngayon, so kailangan muna natin i-prepare itong ating mga gamit. So, kailangan muna natin i-check yung ating pang-deworm, kung expired na ba o hindi pa, baka expired na. Nang sa ganon ay maging safe ang ating alagang mga biik. And of course, siyempre, bago tayo mag-start, kailangan muna natin magsuot ng gloves para mabigyan natin ng proteksyon ang ating mga biik. At the same time, tayo bilang nag-administer ng deworming sa ating mga biik. And of course, mga kakoral, ay kailangan din natin dyan linisin ang ating mga kagamitan, katulad ng lalagyanan ng ating itong plato, lalagyanan ng ating bulak. So kailangan nating linisin yan syempre para ma-make sure natin na wala or mamatay na yung mga germs, syempre gamit ang ating alcohol at saka bulak. So after na malinis ko itong plato mga kakoral, ay napaglalagyan ng ating bulak, ay of course nagbilot na rin ako ng bulak, nang sa ganun ay tuloy-tuloy yung ating proseso ng pagdi-deworm na gagawin mamaya-maya lamang. At bali 10 lang nga pala dyan ang aking ginawang bulak mga kakoral, or binilot na bulak mga kakoral, gawa ng ang ating mga biik ay siyam lang naman. And syempre yung natitirang isa ay gagamitin natin para pang punas doon sa ating syringe at sa ating sa takip ng ating botelya ng ating or lalagyanan ng pang deworm natin. Wala pang kain yan, ano? Kain na siya. Wala pang kain yan. Wala pa. Ulat naman ako. Akala ko wala kasi kumain. Wala pa yung kain. And after dyan mga kakoral, ay syempre ay prepare ko na din itong ating syringe. So kasi ang nabasa ko doon sa ating pang deworm ay subcutaneous lang siya. So kailangan natin
maglagay ng stopper. So, para kontrolado natin mga kakoral na hanggang doon lang ang kayang inject natin na karayom sa ating mga biik at pinapalo natin yung tinatawag na subcutaneous. At after nyan mga kakoral ay pinunasan ko ito ng bulak na may alcohol para wala yung mga germs sa dulo ng karayom. So, syempre mga kakoral, basahin muna natin ang manufacturer's recommendation dito. So, tingnan natin kung gaano kadami pwede natin i-inject sa ating mga biik. So, ayan. Wait lang. One ml per 33 kg body weight in the neck area. May 50 na kaya yan. May 50 na yan sa. Tapos, Marunong mag-ano sa at dahil hindi alam ni tita mga kakoral kung ilang kilo na itong ating mga biik na ito, pero sa tingin ko naman ang ating mga biik ilan dito ay may 15 kilogram na at ang iba naman ay nasa 12 kilogram pa lamang. Pero mas mainam pa rin mga kakoral na kiluhin ang mga biik nang sa ganun ay makasunod tayo sa pinag-uutos ng ating manufacturer ng ating pang deworm. Kaya mga maliit muna tayo. So, isama mo si mama mo sa video, ha? Hindi po. Artist si mama mo sa video. Okay, let's start mga kakoral. Sige na kita. So, sabi kasi sa gamot, sa likod daw natin i-inject. So, subcutaneous lang ito mga kakoral. So, ito na siya. Inject na natin. Ay, tawag mo ako dyan. At ito na mga kakoral ay magsisimula na tayo dito sa isang biik. At gusto ko lang i-share sa inyo mga kakoral na alam nyo ba ang deworming, isa ito sa pinakatakutan ko bilang isang animal raiser at the same time isang animal scientist. Kasi nga base sa experience ko ang pag-deworm, something na connected ang nature, something na tama yung pag-administer ng deworming. Minsan kasi mga kakoral naka-experience ako sa aking mga previous na mga alagang baboy na nag-deworm ako tapos umulan, nagkaroon ng problema yung aking mga biik. At doon ko na-realize na siguro connected ito, kaya na-connected yung nature sa pag-deworm. Kaya sinabi ko sa sarili ko na siguro hindi good na mag-deworm kapag umuulan. Kaya sinabi ko sa sarili ko na kailangan ang panahon ay mainit or hindi mahalumigmig or tag-ulan. So, though tag-ulan naman ngayon mga kakoral, pero sinek ko na within this day siguro ay hindi naman siya uulan kasi medyo clear itong ating kalangitan. So, kung uulan man siguro bandang hapon. At minsan din mga kakoral ay sa pag-i-inject dapat tama kasi nga ang recommendation ng manufacturer ay subcutaneous ang administer ng kanilang pang-deworm. So kaya kailangan din talaga natin yan i-follow ng maayos, ng tama, nang sa ganun ay hindi maapektuhan itong ating mga biik. Kaya every time na nagdi-deworm ako mga kakoral, make sure ko talaga na okay ang panahon at the same time. Pero ngayon mga kakoral, syempre alam ko na din kung hanggang gaano lang kalalim ng karayom ang pwedeng i-inject. Depende sa kung ano ang nire-recommenda ng manufacturer. At baka tanungin nyo ako mga kakoral, bakit nasa liig ako nag-administer or nag-i-inject ng ating pang-deworm na ito? Kasi nakalagay dyan sa botelya ng ating pang-deworm ay sa liig daw siya i-inject. So marami namang ways or location ng ating baboy
baboy kung saan pwede mag-inject. Pero napakahalaga na i-follow natin kung ano yung nais ipagawa ng ating or ng manufacturer ng ating pang-deworm para mas lalong safe ang ating mga alagang baboy. So, itong ating mga alagang biik na ito mga kakoral, medyo may kalikutan na. So, tinumba na nila yung harang nila. At by the way pala mga kakoral, kung ikaw ay bago pa lang sa mundo ng pagbababuyan, mas mainam na ikaw ay kumonsulta sa eksperto o veterinaryo dyan sa inyong lugar nang sa ganon ay mas maayos na maibigay, tama na maibigay ang dewormer sa inyong mga biik nang sa ganon ay hindi maantala yung kanilang kalusugan, hindi maantala yung kanilang paglaki at ma-maximize mo ang iyong kita sa iyong mga alagang baboy. So by the way pala mga kakoral, gusto ko lang i-shout out itong aking kasama dito. So asawa ni Kuya Franco, taga pangalaga sa Herradoras Hog Farm. Sila yung aking ginaguide dito sa Herradoras Hog Farm kung paano mag-alaga ng baboy. And I know naman siguro mga kakoral, from time to time na bumivisit ako dyan and may binibigay akong new skills ay nakukuha naman na po siguro nila. At siguro sa huli ay magko-consult na lang sila sa akin. Yung skills naman, yung knowledge naman ay somehow na i-transfer ko na sa kanila. Pero I ask them na and every time na may napansin sila sa kalusugan ng kanilang baboy or inaalaga ang baboy ay mag-report muna sa akin nang sa ganon ay malaman natin kung ano yung pwede nating maibigay na aksyon para sa ating mga biik nang sa ganon sila ay maging or mga baboy nang sa ganon ay sila ay maging safe din at the same time. So bali, ito nga pala mga kakoral ay siyam na biik at happy ako kasi sa 33 days nakita ko talaga from my previous pag-aalaga ng mga baboy na walang, I mean, may lahi naman, pero yung tinatawag natin na chop suey nga, ay iba talaga ang laki nito. Kaya gusto kong i-shout out si Sir Isko Paner or si Sir Francisco Paner sa pagdala or pag-introduce ng baboy na ito sa Herradoras Hog Farm or lahi ng baboy na ito sa Herradoras Hog Farm dahil nasasabi ko talaga na maalagaan lang ng maayos, maibigay lang ng tama ang pag-aalaga sa ating mga biik sa mga baboy ay tsak talaga mga kakoral na kikita ng malaki. And that's it mga kakoral. I hope nag-enjoy ka sa panonood ng aking video.